Okay lang na nandito po tayo, online, mag-stay po sa presence ng Lord. Tunay nga na kapag nandun po tayo sa presensya ng Panginoon, we could feel the joy, the peace, na alam po natin na napakalaki po ng Diyos na ating sinasamba. Amen. Napakarami man po nating problema, anumang sakit yan, ito man ay cancer, may kanin sa buhay. Subalit ang Panginoon pa rin ang ating manggagamot. Amen. It is our decision. Praise God. Sa gabi pong ito ay mag-aaral po tayo ng kanyang word, ng kanyang salita, at ang topic po ay ang word na faith. Faith. Alam niyo po yung word na faith? Ano yung faith? Sa Tagalog ay pananampalataya. So, pag narinig po natin yung word na faith, ano po yung pagkakaintindi natin? Sister Jeanette, what is faith? For you. Yung faith comes from the Lord. Okay. Sister Denya, anong pagkakaintindi mo sa word na faith? Pag narinig mo yung word na faith, para sa'yo, ano yung faith? Paano mo i-define ang faith? That you cannot see but you believe it. Hindi daw nakikita, pero naniniwala siya doon. Si Ate Helen, ano yung faith para sa'yo? What is faith for you? Pagkakaintindi mo sa salitang faith. Yan lang. Paniniwala na siyang tunay mo sa samba. Siya ang tunay. Ate Marilyn, Inday. What is faith? Pakidefine. Okay. Sabi ng dictionary, sabi ni Merriam-Webster, sabi niya, faith means belief and trust in loyalty to God. Sabi pa niya, believing with no proof. At sabi pa niya, strong confidence in God. Sabi ng Hebrews 11 verse 1, kung familiar po tayo doon sa Hebrews 11 verse 1, sabi po doon, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Diba nababasa natin yon? Dati na nandito po si Santa Kali, tabi na memorize po sa atin yung buong chapter ng Hebrews 11. At doon sa unang-una po ng verse 1, sabi po doon, faith is the substance of things hoped for and evidence of the things not seen. Kung papansin po natin yung definition po ng faith, meron po dalawang importanteng salita doon sa definition niya. Yung ano po yung una? Substance, at yung isa ay evidence. So sabi po niya, faith is the substance of things hoped for. Una. And the evidence of things not seen. Alam niyo po ba, ang word palang substance ay galing siya sa Greek word na hypostasis. Ang Greek word ng substance ay galing siya sa, ang Greek word ng substance ay hypostasis, na ang ibig sabihin ay setting under, yung pang may setting siya sa under, support, or foundation. So yun ang Greek word ng substance, ang ibig sabihin setting under, support, or foundation. At ang evidence naman ay galing siya sa Greek word na elegchos, na ibig niyang sabihin ay proof or conviction. Kaya kung i-define po natin ang faith, doon sa definition niya, doon sa Greek word, sabi niya, faith is the support or setting under of things hoped for and the proof of things not seen. Kaya kung papansinin natin, pag narinig po natin yung word na faith, very broad pala ang ibig niyang sabihin. Akala natin, pag word na faith, itagalog mo lang pananampalataya, yun na. Pero meron palang malalim, napakahulugan ang salitang pananampalataya. Sa kung itatagalog po natin, ang pananampalataya pala ay suporta o pundasyon ng mga bagay na inaasahan natin. Meron ka ng foundation doon sa mga bagay na inaasahan mo, at ito ay ebidensya o proof, pruweba ng mga bagay na hindi mo nakikita. So yun ang faith. Ang ibig sabihin, ang pananampalataya pala ay hindi nakabase sa senses. Hindi siya nakabase sa nakikita. Hindi siya nakabase sa nararamdaman. Hindi nakabase
Amen. Amen. Kapag tayo ay nananampalataya sa Diyos, ang ibig sabihin, kapag tayo nananampalataya sa Diyos, tayo po pala ay nagdidepende totally sa ating Diyos. It's total dependence on God. Sabi po dito, practically, ang ibig po sabihin ng faith, it is an obedient action to what God has said. Kung anong sinabi ng Word, kung anong sinabi ng Biblia, yun ay faith. Pag yun ay pinanampalatayanan mo, pinaniwalaan mo, yun ay faith. Amen? It is having an assurance. Meron kang assurance, yun ang faith. So, kapag meron kang assurance sa mga bagay na inaasahan mo, nananampalataya ka, kapag meron kang pinag-pray, at pinaghawakan mo ang Word of God, yun ay faith. Kapag meron kang trust, nakuha ninyo? Kapag meron kang trust, pagtitiwala, confidence doon sa kanyang salita, yun po ay faith na tinatawag. And another one, faith is an exchange of self-trust to God trust. Ang pananampalataya pala ay pagpapalit ng pagtitiwala mo sa sarili mo doon sa pagtitiwala mo sa Diyos. It is an exchange of self-trust to God trust. Hindi ka magtitiwala sa sarili mo. Why? Kasi ang Diyos lamang ang makapangyarihan sa lahat. Hindi kaya gawin kung wala ang Diyos, wala kang magagawa. Is it an exchange of self-trust to God trust? And the last one is moving from inability to His ability. Ang ibig kong sabihin, nothing is impossible with God. Amen. Yung bang akala mo, hindi na kayang, wala, imposible yan. Tingnan mo, hindi posible yan. Pero, kaya pong gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Hallelujah. Because nothing is impossible Amen. with God. Amen. Ang tanong, do we have faith? Amen. Meron ba tayong pananampalataya? Na-define na natin ang faith. Meron tayong pananampalataya ba? Lord. Amen. So, meron dalawang question dito. Kapag ang sagot po natin dito ay yes, meron tayong faith. Number one, do you believe that God exists? Amen. Do you believe that God rewards those who sincerely seek Him? Amen. Ang sagot niyo po doon sa dalawang tanong ay yes, meron po kayong faith. At po ay regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Subalit, yung faith na yun na natanggap po natin sa Diyos, kinakailangan pong ma-develop. Hindi lamang po natin basta-basta natanggap ang faith na yan. Okay na, tapos na. Tanggap po ng faith. Meron na akong faith, meron na akong pananampalataya. Nais ng Diyos na yung faith na yan ay ma-develop o mag-increase, no? O mag-grow sa buhay ng bawat mananampalataya. Amen. Amen? Ngayon, mag-share po ako sa inyo ng mga bagay o yung mga magkakatulong po sa atin para ma-develop po yung faith kung anong meron tayo. So, doon sa nasagot po natin kanina, meron po tayong faith. Meron po tayong pananampalataya. So, yung pananampalataya niyan, paano kayo pag-develop sa life ng isang Kristiyano? Number one, by completely obeying God. Kapag tayo po pala ay nag-o-obey completely sa ating Diyos, nade-develop ang faith. Sabi nga ng iba obedience is easier said than done. Sabi nila, ang pagsunod daw madaling sabihin pero mahirap gawin. Pero kung nais po natin mag-grow o ma-develop ang faith o ano na kung meron tayo, kinakailangan mong mag-obey tayo completely sa Lord. Diba sabi naman sa James 2:17, faith without works is dead. Meron kang pananampalataya, kapatid. Okay, sinabi mo meron kang faith. Kapag meron ng walang gawa, yun ay patay. Useless. So, nais ng Diyos na yung faith na yan, na kung meron tayo, kinakailangan ng Diyos na mag-obey tayo. May action. Amen? Sabi ng gano'n, mahirap daw mag-obey kapag wala ka ng mga ganitong bagay. So, madaling mag-obey sa Diyos kapag meron ka ng mga ganitong mga karakter. Number one, total respect. Kapag meron kang total respect sa Diyos, madaling mag-obey. Parang sa mga natin, leaders natin, o kaya sino nakakatanda natin sa atin, kapag meron tayong respeto sa kanila, di ba madaling mag-obey? Because we have respect. Di ba? Next, if you have reverence, may paggalang ka, di ba? Madaling mag-obey
if we humble ourselves before God, na-realize po natin na kailangan po natin ng Diyos sa lahat ng area ng life natin, madali pong mag-obey sa Lord. Yung bang sa lahat ng area ng buhay natin, ina-acknowledge natin na kailangan natin siya. Amen? Dahil sabi nga ng Biblia, apart from the Lord, we can do nothing. And the last one is commitment. Kapag meron po tayong commitment, tayo po ay madaling makapag-obey sa Lord. Kung tayo po ay committed, madali pong mag-obey sa Lord. Kung tayo po ay committed sa Lord, yung bang hindi ka na magdadalawang isip, mag-o-obey ka sa Kanya. Marami pong mga bagay na pwede po natin pag-anuhan yan, pag-applyan sa buhay natin. Hindi lang po sa mga, lalo-lalo na po pagdating sa finances natin, di ba? Kapag alam natin, committed po tayo sa Lord, madali na lang pong mag-obey, na ibigay po ang ating mga kaloob, ating mga tithes, ating mga offerings sa Panginoon. Hindi mahirap. Why? Because we respect God. We humble ourselves, we are humble before God. Yung bang meron tayong acceptance sa siya ang absolute authority, meron tayong paggalang sa Diyos, hindi na po mahirap mag-obey. Parati po natin tandaan, sabi po ganun dito, it's complete obedience. Kasi kapag sinabi po natin complete obedience, kailangan buong 100% ang pag-obey po natin sa Panginoon. Amen? Kasi pag partial obedience yan, disobedience pa rin. Sin po yan. So nais ng Lord, it's a complete obedience sa ating Panginoon. Amen? Number 2, our faith will be developed if we by fully understanding of the Word of God. Nadidevelop po ang faith sa atin by fully understanding of the Word of God. Fully understanding of the Word of God. Romans 10:17. Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Alam niyo po yung word, bakit ulit pa yung hearing? By hearing and hearing by the Word of God. Hindi po isang beses. Why? Kasi nais po ng Diyos na hindi lamang po natin binabasa yung Word. Nabasa ko na, John 3:16, for God so loved, nabasa ko na. Tapos na yun. Hindi. Nais ng Diyos na unawain po natin kung anong sinasabi ng Word. Nakuha po ninyo? Yung bang nais ng Diyos na maintindihan po natin kung anong sinasabi ng Word sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga sinabi niya, and hearing by the Word of God. Pag nagbasa po tayo ng Word, kinakailangan po i-meditate natin. Amen. Unawain natin kung ano po yung nais ipahayag ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. I-meditate natin, ilagay po natin sa ating mga hearts. Kaya napakaganda nga po yung nagme-memorize po tayo ng verses Yung pag every Saturday, nandito po tayo, mani-memorize natin. Why? Kasi there is power in confession. Amen. Pag kino-confess po natin ng word, may kapangyarihan po yan. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Alam niyo po nabibless ako dahil once a week, tumatawag po si Pastor sa amin. Tapos, pinapa-confess po na yung word, pinapa-confess na yung mga confession sa healing, sa prosperity. Sabi ko, kapag na-confess mo pala yung word ng Lord, yung faith mo ay nade-develop, Amen. nag-i-increase. True. Nag-i-increase, nag-grow yung faith pag nag-confess ka ng word. Kaya alam niyo, sabi ko nga prayer partner ko si Vanessa sa music team. Sabi ko, Bane, memorize ng word. Kasi binibigyan ko po siya ng assignment ng Word of God. Minimemorize po niya yun. Pag nakita po kami ng Saturday, nire-recite po niya yun. Amen. Praise God. At talagang makita ko po yung faithfulness niya doon sa pag-recite ng Word. Thank you, Lord. Alam niyo po, napaka-importante po yun. Na nagbabasa tayo, hindi lamang natin binabasa, meditate natin, iniintindi natin kung anong message ng Lord sa atin, kino-confess natin, at nag-obey tayo doon sa Word na confess natin. Yung pag tayo ay nag-quiet tayo, nagbasa tayo ng Word, nakita natin yung sinasabi ng Diyos sa atin. Maganda pong tanungin natin sa Lord na, Lord, this is your word. Ano po ang nais mong pagawa sa akin sa iyong salita? Ano ang message mo? At ang message mo, hayaan mo po na magawa ko po iyon. Hayaan po natin na yung word na yun ay mag-manifest sa buhay natin. Maintindihan natin, maipabuhay natin, i-confess natin. Lalo-lalo na, minsan o madalas, marami po tayong mga problema sa buhay, di ba? Nalulungkot tayo, nade-depress tayo. Napaka-importante
encouragement of others. Ang faith pala na nasa atin ay nade-develop sa pamamagitan ng exhortation at encouragement ng iba. Sabi po sa Ephesians 4:11, Christ gave Himself apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers for the perfecting of the saints. Kaya napaka-importante po na nakikinig po tayo ng preaching. Pag nagtuturo po si pastor at share po siya ng word o yung mga leaders po dito, napaka-importante po na mapakinggan po natin ang salita ng Diyos. Why? Kasi sa pamagitan po ng mga exhortations na yan, sa mga encouragements na yan, nade-develop po ang ating faith. Nag-i-increase po ang ating faith. Kasi, di ba, yung napakinggan natin, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Nakakapakinig din po tayo ng Word sa pamagitan po ng mga preachings. Marami po sa atin na nakikinig tayo ng mga preachings ng iba-ibang mga preachers, di ba? Nanonood tayo ng YouTube, o kaya nanonood tayo ng Daystar Television. Kasi kapag nakapakinig po tayo ng mga preachings o ng mga teachings, galing po sa mga pastors, sa mga evangelists, sa mga teachers, nag-grow po ang ating faith. Napaka-importante po yun. Kaya pansinin niyo yung life ninyo. Kapag kayo nakakapakinig ng mga pastors, alam niyo po, mayroon kami mga paborito nila, Sister Glo, na pakinggan, na mga preachers, nag-grow ka. Yung pag nade-develop ang faith mo. Pansinin po natin, pag manood tayo ng Christian televisions, di ba, pag makapanood tayo ng mga preachings, no? Pag nakita natin, halimbawa, nakapanood tayo ng mga healing crusades, at nakita natin yung mga pinagaling ng Diyos, yung mga kapag nag-share ng word, nag-share pa lang ng word, hindi sila nililihan, gumagaling na sila. Di ba pag napapanood natin yun, napapakinggan natin, nag-i-increase yung faith natin? Parang biglang, di ba nag-elevate yung faith natin kapag nakakapakinig tayo ng mga exhortations at saka encouragements galing po sa mga iba-ibang men and women of God. At in-encourage natin po ang bawat isa para po mag-develop ang faith o at meron tayo mag-increase. Magbasa po tayo ng mga books. Hindi ko po sinasabi magbasa ng books. Nakalimutan naman po natin magbasa ng word. Unang-una po natin basahin ang salita ng Diyos. Meron po tayong kinakailangan personal na study sa Word of God. And then magbasa po tayo ng mga books ng mga men and women of God na maging references po natin para mag-grow po tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Next, number 4. Our faith will be developed by Christian service or works. Nade-develop pala ang ating faith kapag tayo ay gumagawa ng kabutihan. Naniniwala ba kayo doon? Kasi subok ko na eh. Alam niyo po sa Israfil, di ba yung mga nakakasama ko sa Israfil, sino dito? Sa Israfil, di ba, it's a part of project po ng church. Sa 5 purposes of the church, meron po doon ang service. So, ginagawa po natin ang Israfil, dumadalaw po tayo sa mga matatanda, binibigyan po natin sila ng mga bulaklak, inaawitan natin sila. We're doing it kasi, ano yun eh, good works yun eh. And we're doing it, hindi po para ma-save tayo, hindi po para magmayabang tayo, kundi ginagawa po natin yung mga good works na yan, yung service na yan, because we're already saved. Ligtas na tayo, then papasok na po yung, magfa-follow na po yung mga good works, automatic na po yun na magre-reflect sa buhay natin. Kaya sa Israfil, alam niyo po, sabi ko nakaka-bless. Kasi marami po mga matatanda ang sumasaya, alam niyo ba, sa pamagitan po ng pagdalaw po ng Israfil sa kanilang mga bahay, sa mga ospital. Way back 2011 at 2010, minsan po tumalaw kami sa Herzog. Alam niyo po sa Herzog, halos karamihan po ng mga patients doon ay mga nakatubo, mga naka-NGT. Alam niyo po, maaawa ka po sa kanila na pagmasdan po sila na kumakain po sila sa tube. Malulubos po ang puso ninyo, pero alam niyo po, dahil po doon sa project po ng Lord sa pamagitan po Israfil, alam niyo po, pumunta po kami doon, binigyan po namin sila ng mga bulaklak. Alam niyo po, meron po ako napansin isang patient doon, may iyak.
Umiiyak yung patient. Alam niyo, umiiyak po siya sa tuwa. Kasi iba pala yung feeling na kapag dinalaw ka, kasi nai-encourage ka. Diba? Dinalaw ka, bibigyan ka pa ng bulaklak. Isipin mo yun. At nakaka-bless. At ikaw, na siyang gumawa ng good work na yun, ng service na yun, wow, you feel something. Yung bang inside yun na, Lord, this is it, this is yours, this is your work. At kapag na-realize mo po yun, na yun ay gawa ng Diyos, yun po ay good works, yun po ay service na pinapagawa ng Diyos, nade-develop po ang inyong faith. Marami po tayong mga kababayan na nasalanta ng bagyo, mga nagdaang bagyong Pablo. When we give our help, nagaling po sa puso natin, nagawa po natin yung pinapagawa ng Diyos, that is good work. Amen. At nag-increase po yung faith natin kasi nalaman po natin na nakakatulong po tayo sa iba. At God is blessing us. Ang Lord po ay binibless tayo para maging blessing din po tayo sa iba. Amen. Amen? Kasi po, useless lang na tayo po ay tumatanggap ng limpak-limpak na salapi kung hindi po tayo magiging blessing sa iba. Kaya nga, it is better to give than to receive it. Kaya mamuhay po tayo na yung bang hindi po natin iniisip parati ang sarili natin para sa akin, para sa anak ko, o para sa pamilya ko. Yung ako, master na niya yung apology. Master niya apology kasi there's greediness. At kapag meron kang greediness, that is idolatry. Nice ang Lord, makalaya po tayo doon. Why God is blessing us? Why God is blessing us abundantly? Para maging blessing din po tayo sa iba. Amen? Amen. Amen. Number 5. Faith is developed by prayer. True. Alam niyo po ba na ang isa palang bata na spoiled? Ang batang spoiled, ay nagiging spoiled siya kapag kahit hindi siya humihingi, bigay ka ng bigay. Hindi siya humihingi, sige lang. Bili ka ng bili para sa kanya. Ang batang yun nagiging spoiled. Hindi siya marunong magpasalamat. Kasi, bigay ka ng bigay, sige lang. Kahit hindi na kailangan, sige, bigay ka ng bigay. Hindi spoiled mo yung bata. So, bali, kung antayin mo kaya, may mga batang magre-request. Magre-request sila, o kailangan ko po ng ganito, we need this one, o kailangan, pwede bang mag-request ng ganito, mama. Di ba? Pagbigyan mo, tungkol sa request niya, hindi pa nga na natatanggap yun, nagpapasalamat na siya, nagiging grateful siya. Alam niyo po, ganun din po sa buhay ng bawsa sa atin. Nais ng Diyos na hindi po tayo spiritually spoiled. Nais ng Diyos na tayo po ay lalapit sa Diyos para mag-pray, mananalangin, luluhod sa Kanya, ibibigay sa Kanya ating mga petitions. Why? Kasi nais ng Diyos na malaman kung ano yung mga hinaing natin. Nais ng Diyos na yung bang, di ba, pansinin po natin, kapag tayo ay nakikipag-usap sa ating mga mahal sa buhay, pag sinasabi natin ang ating mga problema, di ba nagiging close tayo? Pag nagiging open ka sa iyong kapatid o sa iyong asawa, magiging close kayo. Ganun din ang Diyos. Kapag ikaw ay nagpipray, sinasabi mo sa Kanya ang iyong mga petitions, nagiging closer ang relasyon mo sa Diyos. Alam niyo po, meron akong ikukwento. Kung nabasa niyo po yung kwento doon sa Central Africa, sa True to Life story, doon po sa Central Africa, meron pong nurse. Yung pong nurse na yun, isang araw ay nagpaanak. Meron siyang pinaanak na babaeng buntis at nung nanganak po yung babaeng yun, ay yung anak po niya ay premature. At nung nanganak po siya ng premature, yung babae niya ay namatay. Nasawi yung nanay na may iniwang premature baby at isang 2-year-old na babae. Meron po siyang 2 anak na naiwan. Ngayon, ang problema po yung nurse kung anong gagawin niya doon sa premature na baby kasi syempre doon sa lugar na yun, wala silang enough na facilities. Isang parang nursing, isang maliit lang na bahay na bahay ng mga missionaries. So wala silang mga incubator. So ang ginagawa nila, binabalot lang po nila yung baby na premature sa isang cotton wool. Tapos nagsisigaw po sila ng apoy para mag-initan yung bata. Siyempre, di ba, kung nurse ka, alam mo yun. Pag premature ang bata, kailangan niyang mainitan, di ba? Ini-incubate, iniilawan. Di ba? So, ang ginagawa po nila, pero hindi pa rin enough. Isang araw, yung
eh, itatabi mo siya doon sa bata, makakatulog yun. Eh, ang nangyari po, nung nilagyan na po niya ng mainit na tubig, yung batang na yun, nag-burst. Yung bang sumabog, so wala na silang magamit. Naku, sabi ng nurse, wala na tayong pwedeng gawin. Ano kaya pwede natin gawin? Tapos narinig pa niya yung iyak ng 2-year-old na bata. The following day, pumunta po siya doon sa orphanage na marami po mga batang mga orphans. At tapos, sinare po niya yung problema doon sa mag-iina. Sinabi niya po doon sa mga bata na merong dalawang bata doon, yung isang kulay, kailangan niya ng warm bottle, ng bote para po siya mainitan. Tapos yung merong batang babae na iyak ng iyak, tapos syempre hinahanap niya yung mother niya. Alam niyo po, meron pong isang 10-year-old na bata na nangalang Ruth. Nag-pray siya. Alam, narinig ng nurse yung prayer niya. Sabi niya, Lord, please provide warm bottle for the baby. Not tomorrow, but this afternoon. Sabi niya, not tomorrow, but this afternoon. Sabi ng baby, ang prayer ng baby, ay ng 10-year-old na girl. And please, give doll. Pretty doll for the 2-year-old girl. Sabi niya, gano'n. Narinig po ng nurse yung prayer niya. Sabi niya, paano kaya nag-pray siya na kailangan i-provide yung bote na yun, yung warm bottle na yun, ngayong hapon. Paano kaya mangyayari? Wala na kasi yung bote, nag-burst na eh. Diba? Tapos inisip niya parang mahirap magsabi ng amen doon sa prayer ng bata. Pero talagang confident yung bata doon sa prayer niya, no? Tapos, nung ilang saglit lang, meron nagsabi sa nurse na sabi niya, meron kami nakitang sasakyan doon sa tapat ng tirahan ninyo. Sa package. Doon. Tapos, nung pagpunta ng nurse na, hindi na niya nautan yung sasakyan. Alam mo ba, nakita niya doon sa harap ng pintuan ay 22 kilogram na package. Package! Eh, hindi niya kaya buksan yung package na yun. Tapos, nung hindi niya kaya buksan yung package, nagpatulong siya doon sa mga bata, yung mga orphans. Kasi buksan natin yung excited sila. Dahil syempre, alam mo naman, 10-year-old na nag-pray, syempre, sabi niya, ito yung answer sa prayer ko. Alam niyo, pinuksan ko nila isa-isa yung laman ng package. Pagdukot po ng nurse doon sa pangatlong item, nadukot po niya yung warm bottle. So, sinagot ko lang yun. Amen! Alam mo po, umiyak po yung nurse. At ako na umiyak, nabasa ko yung kwento. Umiyak po yung nurse kasi sabi niya, ay, nalaki ang mga mata ng bata na nag-pray. Tapos sabi niya, God answered the prayer. Maybe the second request, God will answer it. Sabi niya, alam niyo po, ginawa nila lahat ng lamahan ng box. Doon sa pinakamuling laman ng box, nakuha po nila yung maliit na doll. Kaya tuwa po yung bata. Sabi po ganun 10-year-old na baby ng bata, sabi niya, sasamahan kita para ibigay yung mga gifts na to kasi para masabi sa kanila na mahal sila ni Jesus. Alam niyo ba, sabi ng nurse, talagang ang bait ng Lord kasi bago pa lamang hilingin ng batang yon yung kanyang request, tinugunan ng Diyos. Alam niyo ba kung gaano katagal para ipadala ang package? 5 months. 5 months! Sabi niya, in my 4-year stay here in Central Africa, may minsan, isang box, hindi po sila nakatanggap. Pero isipin mo, after 4 years, nakatanggap po sila ng box na tugon po doon sa panalangin ng bata. Alam niyo po, nakaka-increase po ng faith kapag kaganohan. Yung pang magpipray ka, buong loob mo na talagang tutugunin ng Diyos yung panalangin mo, nag-i-increase po ang faith natin. Why? We're acknowledging na ang Lord kailangan po natin siya sa lahat ng area ng buhay. Amen. Amen. The last but not the least, our faith will be developed by love. Love. Sabi po Galatians 5:6, for in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love. The more love daw na ina-express natin sa Diyos at sa ating mga kapwa, ay nade-develop po ang ating faith. Amen? Kapag nai-express mo yung love mo, so nai-love ka sa Diyos. Diba? Pag nai-love ka sa Diyos, thank you, Lord. nai-love ka rin sa kapwa mo at nade-develop
development, ma-develop, mag-increase. Katulad po ng prayer ng mga disipulo ng ating Panginoon, increase our faith, Lord. Amen. Alam niyo po doon sa Capernaum, diba? Alam niyo po yung word ng Capernaum, marami po doon sanang gawing himala ang ating Panginoong Jesus. Pero anong sabi niya? Hindi kayo nakatanggap ng himala. Why? Because of your unbelief. Kung papansinin po natin ang Biblia, marami pong pinagaling ang ating Panginoong Jesus. Yung babae may nagasan ng 12 taon, sabi niya, mahihipo ko lamang lalayo ng anak ni Jesus, ako ay gagaling. Amen. Yung pula nakakita, yung lumpo nakalakad. At bago po sila tumanggap ng miracle, sila before that, sila ay nakapakinig ng mga preachings. Sila ay nakapakinig ng word ni Jesus. Kaya nagkaroon po sila ng faith. Amen. Hindi po, i-rehearse niya ngayon. Magmimiracle na. No. Ang ginagawa po ni Jesus, magpipreach muna siya. Marami siyang mga sinasabi, mga parables. Marami siyang sinishare ng word. Bago po magkaroon ng faith. Yung mga may sakit. Faith comes by hearing and hearing the word of God. Amen. Kaya bago po tumanggap ng himala ang isang tao, kinakailangan pa po siyang makarinig ng word. Amen. Amen. Kaya napaka-importante po yun. Magtatapos po ako sa isang kwento. Ito po ay kwento ni Charles Blondin. Ayun. Nakita niyo yung picture? Si Charles Blondin po, way back June 1859, ay nakapag-accomplish po siya ng amazing performance. Amazing performance. He crossed Niagara Falls on a tightrope. Yung tinuntun po niya yung Niagara Falls. Yung falls na yan. Sa pamagitan po ng tightrope. At ang ano na po yan, yung rope na yan, it's a 3-inch rope. At yun po ay 1,100 feet across the falls. 1,100 feet from dulo to dulo, yun po ay 1,100 feet. At ito po ay may taas na 160 feet. Kaya habang pinapanood po siya ng maraming tao, kasi syempre, yung mga tao gusto siyang panoorin. Kasi pag siya po ay naglalakad, tumutungtong doon sa rope na yan, minsan siya po ay blindfolded. Isipin mo, nakakapag-cross siya doon sa blindfolded. Minsan nag-acrobat siya. From dulo to dulo, naka-acrobat siya, nakakarating siya. Palakpakan ng maraming mga tao, talagang bilib na bilib sila sa kanya. Alam niyo po, sabi ko nga, minsan, naglakad daw siya, meron siyang daladalang yung balancing pole. Alam niyo yung balancing pole? Yung balancing pole, hawak-hawak niya yung balancing pole, meron pong dalawang Roman candles doon sa both sides. Hawak-hawak niya yun. Habang siya ay naglalakad, kinukross po niya yung yung rope. At nakakarating po siya, talagang palakpakan ng maraming tao. Minsan po, ang ginawa niya, nagtulak po siya ng wheelbarrow. Alam niyo yung wheelbarrow? Yung may construction. Kapag ikaw may construction, alam mo yung wheelbarrow. Yung pinaglalagyan ng buhangin. Tinutulak. Di ba? Yun ang tawag na wheelbarrow. Tinutulak niya yan. At nakukross niya, na pagtatagumpayan niya, yung mula dulo hanggang doon sa dulo, 1,100 feet, nagagawa niya yun. Minsan naka-stilts siya. Alam mo yung stilts? Yung mataas na sapatos. Napakataas na sapatos. Sutsut niya, tapos cross niya yun. Isipin mo, grabe yung performance niya. At minsan, nagluto siya ng omelette doon sa gitna. Isipin mo, nagdala siya ng portable stove. Nagluto siya ng omelette doon sa gitna. Isipin mo, grabe yung performance niya. Talagang amazing pa yung performance. Talagang nagluto siya ng omelette. At yung omelette na niluto niya, ibinigay po niya doon sa meron pong nakaabangatan na boat doon sa baba. Binigay po niya doon sa boat. At alam niyo po, talagang nakaka-bless. Amazing yung kanyang performance. At alam niyo ba na after a year, pagbalik po niya doon sa doon sa nang mag-perform po siya ulit. Sabi, tinanong niya yung crowd. Do you believe? Sabi niya gano'n, do you believe na kapag ako ba ay nag-cross dito sa rope na to ay makakakarga ako ng tao? Yung ba? Magdadala siya ng tao sa likuran niya. Sabi niya, naniniwala ba kayo na kaya kong gawin yun? Na ako ay magsasakbat. Sakbat. Ako ay mag-carry. Yung matagi na doon.
ng tao? Naniniwala ba kayong kaya ko, magpasa ng tao na ano nito? Tinanong niya ang crowd. Siyempre, sumagot yung mga crowd. Yes, we believe. Siyempre, dami niyang performance eh. Alam niyo lang napakagaling niya eh. Ngayon, tinanong niya yung isa, sabi niya, gusto mo bang ikaw yun? Gusto mo bang ikaw yung pasanin mo? Ay, so palagay mo ba eh, kasi ano yung pinirisk ko yung buhay ko na magpapasal sa'yo eh, kung nahulog ako, di ba? Natakot ayaw niya. Eh, walang may gusto. Pero tinanong sila, they believe na kaya niya magpasal ng tao. At meron siya isang kilapitan. Do you believe na kaya kitang pasanin? Sabi niya. Tapos sumagot yung tao, sabi, yes, I believe. Sabi niya, at alam niyo ba, yung taong yun na nag-volunteer, pinasan niya. At alam niyo ba na natapos na yung pagtungtong doon sa rope na yun, na-cross niya, na talagang pasan-pasan na yung taong yun. Praise God, nagpalapas, hindi siya yung mga tao. Siyempre, napasan na yung tao. Alam niyo ba na hindi alam ng mga tao na yung kanyang pasan-pasan pala, kanyang manager. Yeah. Siyempre, manager siya. Alam niya, kilala niya si kilala niya si Charles. Siyempre, manager siya. Alam niya yung kakayahan ni Charles. Yep. Kaya nagpapasan siya. O, di ba? So, alam niyo po ba na ang lesson doon, ganun din po sa buhay na bangsa sa atin. If we put our trust on God, di ba? He is worthy. He is trustworthy. Why? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Siya ay namatay sa krus. Diba? Yung nagbigay siya ng buhay na walang hanggan sa atin. And I'm blessed. Crucified. Kasi na-crucify siya. Talagang hindi niya inalintana yung mga hirapang kanyang dinanas para lamang tayo ma-save. And He is trustworthy. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Yung manager na yun, ang object ng faith niya ay si Charles. Ganun din po sa atin, we have the object of our faith. Ang object po ng faith natin ay ating Panginoon. At kapag nagbigay po tayo ng ating pagtitiwala sa Kanya, hindi po tayo bibigyan ng ating Diyos. Sabi ng Biblia, it is impossible to please God without faith. Kapag wala po tayong faith, imposibleng malugod po natin ang ating Diyos. Amen. And Romans 1:17, the just shall live by faith. Amen. Ang matuwid ay mamubuhay dapat sa pananampalataya. At nais ng Diyos na mamuhay po tayo sa pananampalataya. Kapag ikaw ay matuwid, the just shall live by faith. Ipamuhay po natin ang sinasabi ng Word. Magtiwala po tayo sa sinasabi ng Word. Amen. Why? Bakit? Ang government ba natin kaya mag-promise sa atin na tayo ay magkakaroon ng assurance na tayo ay safe na safe? Meron bang government system na yun na pwede silang mag-promise na ikaw ay safe palagi? O ikaw ay hindi magkakasakit? Meron bang ganon na sistema ng gobyerno na pwedeng mag-promise sa atin ng ganon? Ang gapo. O meron bang sistema ng gobyerno na pwedeng mangako sa atin na ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Hindi ka mamamatay, hindi ka magkakasakit. Walang ganon. Only God is the author of life. Amen. Amen. He promises eternal life. At wala po tayong ibang gagawin pagbibigyan ng ating pananampalataya, pagtitiwala, complete confidence, complete na trust ng ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Because He is worthy. Hallelujah. He is worthy. Amen? At lahat po ng gagawin natin, ibigay po natin sa ating Diyos. Alam po, marami po tayong mga hinaing, marami tayong mga prayer requests, marami po meron po mga may sakit sa mga mahal po natin sa buhay. Subalit po, pag ibigay po natin ang ating pananampalataya sa Kanya, huwag po tayong mag-doubt. Kapag nag-doubt po tayo, para po tayong, yung bang tumingin sa salamin, malis tayo, nakalimutan na natin yung tsura natin. Nais ng Lord, ibigay po natin ang buong pagtitiwala natin sa Kanya. Without doubt, kapag nag-pray po tayo, meron po tayong mga sinabi, pinag-pray sa Lord, nirequest sa Kanya. Sabi ng Biblia, whatsoever we desire when we pray, believe that we receive them and we shall have them. Amen? Thank you, Lord. Shall we all bow down our heads and close our eyes?
Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, thank you. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord. Thank you, Lord, for this gift that you have given to each and every one Thank you, of us. Jesus. This You are Thank you, worthy. Lord. Thank you, Lord. Panginoon, sa oras na ito, kami kami tumutulog sa inyo. Hallelujah. Patuloy na binibigay namin aming pagtitiwala sa inyo. Amen. Lord, no government can promise us, O God, to give us eternal life. No government system can promise us that we will be changed. Lord, thank you so much, Jesus. Only you can change us, Amen, O God. Jesus. Amen. Panginoon, sa oras na ito, we just put our full confidence, Amen. our trust in you, O God. Amen. Oh, hallelujah, Lord. Thank you, Nakakatuwa Jesus. po ang bawat isa. Alam ko po, meron po kaming mga unspoken prayer requests, mga bagay na nais Thank you, namin Lord. idulog sa inyo. Lord, alam namin, O God, na bago namin ito sambitin, O God, ito yung tinugon mo na. Amen. Okay, Lord, thank you. Thank you, Lord, sa kagalingan, sa anumang sakit at Thank you, karamdaman. Jesus. Amen, Lord. Thank you, Thank you sa mga Jesus. pangailangan namin pinansyal, Panginoon. Amen. Thank you, Lord, sa kaligtasan ng mga mahal namin sa Amen. Your Thank you, promise, Lord. Lord. Maraming salamat, O God. Dahil Hallelujah. kayo ang Diyos na buhay and nothing is impossible. Amen. You are able to do exceeding abundantly above all that we Hallelujah. ask or think, Lord. You are able, O God. And you are more than enough. You Amen. are God. How much more, Lord? Wala na kami makahanapin pa, Panginoon. You are everything, O God. Panginoon, wala na kami hahanapin pa. You are our shepherd and we shall not want, O Amen. God. Panginoon, marami pong salamat, O Diyos. We praise you. We honor